Ang kwentong ito ang patunay na may milagro dahil pinapatnubayan at iniingatan ka ng Diyos sa panganib. Panoorin mo ito hanggang dulo. Sa isang tahimik ngunit makapangyarihang kaharian, isang bagong pinuno ang kailangang hirangin upang mamuno sa kanilang bayan. Dalawa lamang ang natitirang kandidato. Si David, isang matalino, makatarungan, at may malasakit na lider, at ang kanyang katunggali na si Leandro, isang maimpluwensyang tao na kilala sa kanyang ambisyon at paggagahaman sa kapangyarihan. Ang sino mang mapipili ay magkakaroon ng karangalang magsuot ng kwintas ng kapalaran, isang sagisag ng pagiging bagong pinuno. Ang seremonya ay dadaluhan ng buong bayan, at ang bagong lider ay itatanghal sa harap ng lahat. Sa araw ng parangal, isang makulay at makasaysayang kasuotan ang kinakailangang isuot ng bawat kandidato. Ngunit isang trahedya ang nangyari. Ang kasuotan ni David ay nasunog habang ito'y ginagayak ng kanyang kasambahay. Lubos itong dinamdam ng kanyang kasambahay, ngunit si David, sa kabila ng nasayang na pagkakataon, ay nanatiling mahinahon. Sa halip na magalit, tinanggap niya ang nangyari ng may buong puso. Hindi niyo po ba ako parurusahan o ikukulong sa nagawa kong pagkakamali? Malaki ang kasalanan na nagawa ko po sa inyo. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ang bawat pangyayari ay may dahilan. Baka hindi ako ang itinadhana ng Diyos na maging pinuno. Dahil dito, hindi siya nakapunta sa seremonya, kaya si Leandro ang siyang itinanghal na bagong leader. Habang ipinagdiriwang ng buong bayan ang pagkapanalo ni Leandro, inilagay sa kanyang leeg ang kwintas ng kapalaran. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bigla siyang nanlumo, bumagsak sa harap ng lahat, at agad pumanaw dahil sa matinding sakit sa puso. Nagulantang ang buong bayan. Sa pagsusuri, natuklasan na ang kwintas ay may lason, at ang naglagay nito ay ama mismo ni Leandro dahil sa kasakiman ng kanyang ama sa kapangyarihan. Bago pa man, nilagyan ng ama ni Leandro ng lason ang kwintas at tanging siya lang ang nakakaalam nito. Iniisip na si David ang tatanggap at malalason dito. Sa baluktot na plano ng kanyang ama, anak niya rin naman ang ipapalit bilang bagong leader kung sakaling bawian ng buhay si David dahil sa lason. Ngunit sa isang matinding paglalaro ng tadhana, ang anak niya na si Leandro mismo ang nalason sa bitag na kanyang inihanda. Sa pagbagsak ni Leandro, napagtanto ng lahat ang isang bagay: si David ang tunay na itinakda upang mamuno. Siya lamang ang mas karapat-dapat sa posisyon at susunod na leader dahil sa kanyang mabuting puso. Nang malaman ni David ang buong pangyayari, labis siyang nagpasalamat sa kanyang kasambahay. Kung hindi mo aksidenteng nasunog ang aking damit, ako mismo ang malalason. Salamat sa iyo dahil naligtas mo ang aking buhay. Dahil dito, sa kalooban ng buong bayan, si David ang opisyal na hinirang na bagong pinuno. Isang leader na may busilak na puso, may pananampalataya sa Diyos, at naniniwala na ang tunay na gabay sa buhay ay hindi kasakiman, kundi kabutihan. Ang tunay na pagpapala ay dumarating sa taong matuwid at may pananampalataya. Si David ay hindi nagreklamo sa kanyang kapalaran. Sa halip, tinanggap niya ito ng buong puso. Dahil dito, ang Diyos mismo ang siyang nag-ingat at nag-angat sa kanya sa tamang oras. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na tanging Diyos lang ang may kontrol sa lahat. Ang buhay man ay puno ng pagsubok at hindi natin laging nauunawaan kung bakit may mga hindi magandang nangyayari. Ngunit kung magtitiwala ka sa Diyos, siya mismo ang magbubukas ng pintuan para sa ating tagumpay na pagbangon, sa tamang oras at sa tamang paraan. Kung may kilala ka na dumadaan sa maraming pagsubok at nawawalan ng pag-asa, i-share mo ang kwentong ito upang magbigay sa kanila ng pag-asa. Ang Diyos ay palaging nandyan para patnubayan at tulungan sila sa kanilang pinagdadaanan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko.